Magandang araw mga kapoton. So ipapakita ko sa inyo yung kauna-unahang van ng Photon na automatic transmission, ang Photon Traveler Automatic. So ito na yung pinakamatagal nang hinihintay na ating mga Photon lovers na sana nga raw magkaroon ng automatic transmission ang Photon, lalo na sa mga van. So ito na mga kapoton, inilabas na ng ating Photon Philippines ang Photon Traveler Automatic Transmission. So kung makikita nyo, mas pinalapad yung mukha niya, mas pinaganda yung grill, mas pinatapang. So kung makikita nyo is mas pinaganda yung aura, mas kaakit-akit tingnan, di ba? Tapos ang dito sa harap niya, ito naka yung hazard light at signal light is naka LED type na po yan. Dito naman halogen lamp pa rin. Tapos dito sa may fog lamp, halogen lamp. Then, tapos dito naman sa gulong niya, naka ano pa rin siya, 195 R15. So, naka ano na yan, naka mags na po yan. Then sa harap, naka disc brake. Then sa likod naman, naka drum brake. Yan, kung makikita nyo, naka high rope siya. Yan. Dito naman sa likod, meron siyang 4-eye backup sensor. Plus, meron din siyang rear view camera. Plus, meron pa siyang high-mounted third lamp. At saka meron siyang ball mirror sa likod. So, nakadepende yun. Kung gusto nyo patanggal to, nasa inyo yun, choice nyo yun. Tapos, dito naman tayo sa loob. So, mapapansin nyo, mas pinaluwag yung sa loob niya, plus, mas elegant tingnan. Ito yung kanyang storage box, yan. Meron na rin siyang passenger airbag at saka driver airbag. Sa front lang po yan. Plus dito, meron din siyang extension na lagayan din. Kung anong pwede nyo ilagay dyan. Plus meron din siyang charger. Pwede rin kayo mag-charge dyan. USB connect, pwede rin. Tapos dito naman sa passenger side, meron siyang cup holder plus documents holder. Dito. Then naka power window na rin to, mga kapoto. Tsaka naka auto lock din siya. Doon naman dito ka, doon ako sa may driver side. Dito naman sa may driver side, ang naka joystick yung side mirror adjustment, joystick siya. Pero hindi siya nag-auto fold. Pero yan naman, pagka nasagi, mabilis lang naman siya matutupi. So, hindi basta-basta masisira yung ating side mirror. Tapos, sa driver side na one touch down, doon sa kanyang power niya. Yan, no? Pero pagka inangat mo siya, kailangan mo siyang i-hold. Plus, naka-central lock din. Tapos itong ano natin mga button, itong Traveler Automatic is naka 6 speed pa rin siya. So ang horsepower niya is 135. Then yung kanyang max torque is 330. Pero yung engine size niya is 2.0. Dati 2.8 na Cummins. Ngayon is 2.0 na Okan. Sariling engine trademark ng Photon ang Okan na 2.0. Ang pinagkaiba nun mga Photon is mas less yung vibration, engine vibration, mas less, plus mas yung engine noise, mas less. Pero yung power, nandun pa rin. Kasi yung Cummins po natin, naka-timing gear. Ito naman, naka-timing belt. So, pagka timing belt, so mas lightweight yung engine niya. Tapos, yung, yun nga, inano niya yung engine noise, minimize, plus yung vibration. Maganda. Then, itong transmission niya, automatic, pagka pinaling nyo sa may kaliwa, yan ay manual mode, 1-2. Para lang yan sa mga akyatan. Ngayon, meron kasi tayong client na nagtatanong, bakit daw
pag pinapatay yung aircon, is namamatay din daw yung radiator fan. Ang explanation ng mga kaphoton, baka or nakalimutan lang, is ang radiator fan po natin mga kaphoton, pag na-detect niya na malamig pa yung radiator, kusa siyang namamatay. Pero pag na-detect niya na yung radiator is mainit, kailangan na ng support na lamig, doon lang siya gumagana yung radiator fan. So wala kayong ipapagawa doon sa radiator fan na kung lalagyan ng sariling switch or para pwede nyong, para pag, di ba, minsan pagka akyatan, minsan di ba pinapatay natin yung aircon para mag-focus yung power ng engine doon mismo sa engine, yung power, para walang kahati. So ngayon, pag umakyat kayo ng Baguio, siyempre malamig yun doon. Malamang yung radiator fan natin is hindi basta-basta iikot yun kasi malamig yung sa Baguio eh. So ang sinusupply nung ang tumatama pa doon sa radiator is malamig eh. Kaya huwag kayong mag-alala na bakit pag pinatay yung aircon, sumasabay yung radiator fan. Nagkataon lang na namatay nung pinatay yung aircon, namatay din yung radiator fan kasi malamig ba yung radiator natin. Tapos, ang kaganapan nito mga photon, naka-hydraulic steering wheel tayo. So, mas pinesmooth yung kanyang maneuverability. Diba? Hydraulic power steering system. Yung ating steering wheel. Plus, yung sa suspension natin mga kaphoton, doon sa rear is naka-leaf spring suspension, adapt multiple thin leaf springs, improve ride comfort and increase carrying capacity. Kaya kaya nung tinest drive ko kagabi is kahit wala akong karga mga kaphoton, is very smooth talaga yung suspension. Hindi siya maalog kahit walang karga. Tapos kahit tumatakbo na ako ng 130 km/h is hindi ito na nanginginig. Diba yung sa iba pagka walang karga, kung mabilis yung takbo nyo 135, ramdam nyo parang nanginginig, diba yung steering. Sa kanya very stable, pero mas maganda pa rin kung kayo pa rin yung makasubok. Tapos sa front naman is naka double wishbone torsion bar, independent suspension, improves the stability of the vehicle during steering operation. Kaya mapapansin ko, nung napansin ko kagabi, nung mabilis yung tagbo ko, kahit ano lang, talagang sumasabay siya. Magaan dalhin. Hindi siya mabigat. So, ganun ka ganda yung rides niya. Tapos, naka-touchscreen, naka-multi-touchscreen na rin po yung ating monitor dito. Then, meron na rin siyang backup camera, Plus, ito yung mga switch nito. Ito is para sa aircon sa may likod. Ito naman, ilaw. Then ito naman, defogger. Ito naman, pinipindot lang ito pag mabilis ka magpatakbo, lalo na sa expressway. Pag basa yung kalsada, mabilis yung takbo mo, i-on mo lang to para mas madagdagan yung kapit niya. Mas maganda yung traction para hindi basta-basta na nadudulas. At saka mga photon, bukod doon sa ABS, meron din itong tinatawag na so bukod doon sa ABS, sa anti-lock braking system at saka sa electric brake distribution, so meron siyang tinatawag na active safety EEC body stability system, na pag mabilis yung takbo ni driver sa mga palikong area, tapos bigla siyang napapreno ng malakas, yung ating ECU, kinokontrol niya yung harap, likod, left, right at saka left ng ating mga gulong. Kinokontrol niya yung braking system para magiging stable. Walang oversteer, walang understeer na mangyayari. So, ganun ka ganda yung technology na nilagay dito sa Traveler X Automatic natin. Tapos, ito naman, sa may front, kung mapansin nyo, dito is 3-seaters to, Pagka dalawa lang, pwede maglagay dito ng dalawang cup holder. Ito naman, lagay ang barya. There's dito mga book, cellphone,
dito pwede ilagay. Kung ano pa yung gustong ilagay dito sa harapan. So, very convenient mga kaphoton. Plus, meron pa ditong ito naman, lagay ng coins or ticket. Diyan na ilagay. Diba? So, doon naman tayo sa likod. So, dito naman mga kaphoton, very wide yung kanyang sliding door, ano? So, dito sa ilaw para doon sa stepboard niya. So, pwede mo rin siyang patayin. Ngayon, tingnan ko mapansin nyo, ang luwag niya, talagang ano siya matangkad siya. So, hindi ka basta-basta yung tipong nakayuko. Katulad ng iba, ito. Diba? Medyo makakatayo ka pa eh. Tapos, yung upuan po natin is nare-recline. Yan yung sagad niya. Kung mapansin mga kaphoton, no? Yung legroom niya, okay. Then, yung pasahero, pwede din makapag-relax. Kasi nare-recline siya. So, hindi siya fixed. Plus, meron siyang headrest. So, lahat ng upuan natin is individual na re-recline. Tapos, dito pa mga kaphoton, sa may gilid, ito yung kagandahan sa kanya, no? Akit ka. Ito, talagang naka-body cover siya. So, hindi kita yung bakal, no? Plus, dito, yung pasahero dito, pwede dito maglagay ng cup holder. Yan, no? May lagayan. Plus, dito naman sa gilid, may lagayan na din ng mga documents. Wallet, cellphone, pwede ilagay sa gilid. Dito naman sa gitna, yan. Yan, no? Very comfortable din. Kasi, lahat ng upuan natin mga kaphoton, tingnan nyo, merong cup holder, meron din siyang net holder. Yan, tapos pwede rin kumapit yung pasahero. Plus, lahat ng upuan, meron ng 3 points na seatbelt. Yan. Lahat ng upuan ito mga kaphoton, ha? Yung iba, wala. Pero dito sa Traveler X Automatic, meron. Yan yun naman. No, di ba? Yung iba naman, 2 points lang. Dito lang. Pero sa atin, 3 points. Yan. Plus, pwede pa humawak yung pasahero. Ganon din dito. Sa gilid niya. May mga, ano rin, lagay rin ng dokumento. Tapos, naka-individual aircon vent pa. Di ba? Ito pa yung kaganda dyan mga kaphoton. Pag binuksan natin to, itong mga upuan na to, dito sa may hulihan, so napo-fold yan. So pwede mo ngayon lalagyan ng bagahe. Lalo na sa mga shuttle service, di ba? Minsan nilagyan ng bagahe dyan eh. So pwede natin yan, ipakita sa nila. Ayan. Nakano yung isa eh. Yan, kung mapapansin yung mga kaphoton, di ba? So pwede mo na siya ngayon patungan ng mga bags, di ba? So very spacious mga kaphoton. Kasi ang maganda to, lalong-lalo na sa ating mga
Magandang target market namin dito mga kapoton is sa mga celebrities, politicians, schools, universities, and government offices, plus lang na rin sa mga hospitals and health service providers. Din sa mga affiliate accounts naman, maganda rin to sa mga travel and tours. Tapos hotels and casinos, yun, mga private and international schools, pwede ito. Yan, may mga resorts, yan, maganda to mga kapoton. So, sana doon sa mga kapoton natin dyan, na ngayon nalaman nila na meron ng Photon Traveler X Automatic. Kung nais nyong makita ang unit ito at ma-test drive, pwede po kayong pumunta dito sa may Photon GMA Cavite branch. At mag-comment lang po kayo or tatawag lang po kayo sa amin. So yun lang mga kapoton. Thank you.